Ano ang pagkakaiba ng isip ng tao sa isip ng hayop? Ang ating isip ay higit na matalino. Paano nga ba natin masasabi na higit tayong matalino kaysa sa hayop samantalang may mga hayop na mas malaki ang utak kaysa sa atin? Ano-ano ba ang nagagawa ng ating isip na higit nating nagagawa kaysa sa hayop? Masasabi nating higit ang talino ng ating isip kaysa sa hayop dahil sa pamamagitan nito nagagawa nating umunawa at matuto. Magnilay, magbigay ng kahulugan, umalala, magsuri, tumuklas o mag-imbento, humusga at mga tuwiran o magbigay ng dahilan. Dahil sa ating talino, may kakayahan tayong unawain o maintindihan ng maraming bagay tulad ng ating mga nababasa, napapanood, naririnig o mga nasasaksihang pangyayari. At dahil may kakayahan tayong umunawa, natututuhan natin ang maraming mga bagay. Ang taglay na katalinuhan ng isip ng tao ang dahilan kung bakit kaya nating matutuhan ang maraming bagay tulad ng pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita ng iba't ibang salita at wika, pagmamaneho ng bisikleta o sasakyan, paglalaro ng iba't ibang laro at iba pa. Dahil sa talino ng tao, nagagawa rin nating magnilay o salaminin ang ating sarili. Halimbawa, natatanong natin sa ating sarili kung ano kaya ang dapat kong baguhin sa aking sarili upang mas maging mabuting kaibigan ako. Ano-ano ang mga mabubuti o masasama kong ugali? Anong talento o kakayahan ko ang dapat kong paunlarin pa? Paano ko mapapaunlad ang aking sarili? Ano ang dapat kong gawin upang malugod sa akin ng Diyos? Para sa aking opinyon, ang pagninilay ay kakayahang eksklusibo lamang sa mga tao. Bahagi ng pagiging matalino natin ay nagagawa nating magbigay ng interpretasyon o kahulugan sa mga bagay na ating nasasaksihan, nararanasan o nararamdaman. Halimbawa, nakita mong tahimik ang kamag-aral mong masiyahin, naiisip mo na baka may problema siya. O kaya naman nakita mo ang dalawang kamag-aral mo na magkasamang bumibili ng pagkain, maaaring isipin mo rin na may relasyon sila. Ang tao ay may kakayahan ding alalahanin ang mga bagay na kanyang napagdaanan. May mga pagkakataon na kahit matagal na natin itong naranasan ay naaalala pa rin natin ito. Isa pa sa mga nagagawa natin dahil sa ating matalinong pag-iisip ay ang pagsusuri o pag-a-analyze. Halimbawa nito ang ginagawa nating pag-iisip sa tuwing tayo ay sumasagot sa mga bugto. Kapag binibigyan natin ng kahulugan ng isang awit na napakinggan o pelikulang ating napanood. Ang paraan ng pag-iisip na ginagawa ng isang manlalaro ng chess bago siya tumira ay isa pang halimbawa nito at marami pang iba. Dahil sa ating matalinong pag-iisip, malawak din ang ating imahinasyon at kaakibat nito nagagawa ng tao na mag-imbento ng iba't ibang bagay na makapagpapadali ng paraan ng kanyang pamumuhay. Nagagawa rin niya ang tumuklas ng mga bagay na maaaring maging lunas o solusyon sa mga sakit o problemang kinakaharap ng lipunan. Halimbawa ay ang mga vaccine noong kumalat ang COVID-19 agad na nagsaliksik ang mga siyentipiko upang makabuo ng gamot. Isa pa sa mga nagagawa natin bunga ng ating matalinong pag-iisip ay ang humusga o timbangin ang mga bagay. Madalas natin itong ginagawa sa tuwing tayo ay nagdedesisyon na husgahan natin ang kilos kung ito ba ay mabuti o masama o tama o mali. Ang
pangangatwiran o pagbibigay ng paliwanag ay isa rin sa dahilan kung bakit masasabi nating matalino ang tao. Kaya nating ipaliwanag o pangatwiranan ang mga bagay na ating nagagawa. Halimbawa sa pagbibigay ng opinyon o posisyon sa isang isyung kinakaharap ng lipunan tulad ng kahirapan, pandemya, kaguluhan at iba pa. Maaari mong sabihing ikaw ay tutol o pabor sa mga pinapatupad na batas at nakapagbibigay ka ng eksplanasyon kung bakit.